Hello, greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito. Saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Okay. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program na inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po ang ating po mga napag-usapan, pinag-usapan o natalakay na sa ating mga videos. Huwag po nyo may consider isang legal opinion pagkos consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron kayong compelling issues, ay pinaka-the best na magkonsulta kayo sa lawyer sa inyong community. Alright. So, by the way, can I just borrow your few minutes of your time? I-promote ko lang po yung ating libro. Ito po yung legal handbook, Daily Law Companion for All, ng inyong lingkod. And ito po ay nandito yung extract po ng mga batas na napag-usapan, pinag-usapan pa, or ibang batas na hindi pa natin natalakay na maaaring may interest po sa inyo, na magkaroon kayo ng idea. Mga extract po ito, okay? So at saka may mga ano din po, may the law itself, ay nandito rin po, on particular areas of discipline. So you can have this, as a handy reference material sa inyong bahay, sa inyong workplaces. Okay, hardbound po siya, And this is sold and distributed by their Central Books, yung ating publisher, They have branches in Metro Manila, Mandaluyong, Makati, Manila, at saka Quezon City. And they have also branches in Cebu and in Davao. Okay? And you can order sa kanilang website, www.central.com.ph. Alright? Hardbound po siya. And I understand, available na rin daw po ito sa National Bookstore. Alright? So, again, another book na pwede na ating i-promote din is ito pong isa pa, Handbook of the Code of Professional Responsibility and Accountability o SIPRA by your sa mga lawyers po ito, Panyeros y Panyeras, kung wala pa kayong copy, you can have a copy of this book, sa Central Bookstore. Okay? They have branches again in Quezon City, Makati, Cebu, Davao, Manila, and Mandaluyong. Or you can order sa kanilang website, www.central.com.ph. Free nationwide delivery daw po. Okay? Thank you very much. Alright. Okay, bago tayo magpatuloy, okay, ang ating pong ay mai-request ko lang po sa inyo na sa mga baguhan pa lang, ay kung hindi pa kayo napag-subscribe, pakiclick po ang inyong subscribe and share and like buttons po natin. And of course, yung notification bell. Upang sa ganun, pag mayroon tayo mga updates, mayroon tayong live streaming or shorts, ay antimano, you could be notified para wala po kayong ma-miss na episode. Okay? Alam naman natin, sabihin natin palagi ay lamang na ang may alam sa batas. At bukod pa dito, ang isa po sa adhikain natin ay may spread out po ang legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. Saan man po kayo naroroon. So kaya sa mga oras na ito, it could be good morning, good afternoon, good evening, or good noon kung tawagin nila. Okay? So nonetheless, I hope na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Alright? So, patulungan po ninyo ang iyong lingkod, to spread out, yung ating mga videos. Kasi maaaring mga kaibigan ninyo, kababayan, kamag-anak o kakilala, sila din po ay may mapulot ng mga kaalaman, na legal, At this could also, kahit paano, magbigay din po sa kanila ng karagdagang kaalaman. Alright? So, okay. So much for that. Okay? Let's now proceed sa ating topic. Okay? Ito po ay sulat sa atin ni Jolie Moitim. Das Y8Y. Okay, yan po ang kanyang username. Okay? Sabi kasi niya, ito may kinalaman by the way, sa complicated na sale transaction ng lupa. Okay? Kasi lumalabas sa kwento niya na yung kanyang mga ninuno ay nagbenta ng lupa.
at saka yung pinagbintahan, binenta rin ito, at parehong verbal lamang. And then, yung pangatlong pinagbentahan niya, okay, ay nagbenta, ay meron ng kasulatan na ginawa sa barangay. So, para hindi tayo ma-miss, no, yung kanyang narrative, sabi niya. Good PM po, attorney, tanong ko lang po. Ang lola ko, nagbenta sila ng lupa para patayuan ng bahay, pero wala silang kasulatan na bumili ng lupa. Okay. Yung bumili naman ng lupa, ibinenta niya sa ibang tao. Wala ring kasulatan. Ayun. Okay? Ngayon, yung bumili, okay, I mean, referring to the third person, buyer, ibinenta din niya sa ibang tao. But this time, may kasulatan na. Okay, sa barangay na isagawa. Ngayon, ang tanong sa atin ay sila daw ay bilang descendants ng kanilang grandparents. Pwede ba nilang mahabol, makuha uli ang naging bintahan? Dahil sabi nga natin, ang napanood nila na anumang conveyances, so, may kinalaman sa lupa, ay dapat it should be made in public instrument. Sabihin in writing and in public instrument. Outside of that, ay maaaring pong hindi enforceable, no, ang naging bilihan. That is as a general rule. Okay? So, base sa kanyang kwento, ay maaari bang may legal grounds ba na mabawi ng mga descendants, ang mga grandchildren ni lola ang naging ang bintahan. Alright? So, ganito po yan. Una, as a rule, di ba, hindi enforceable ang anumang transaction sa lupa, lalo na pagdating sa bintahan o paglipat nito, kung walang kasulatan, and that kasulatan should be in public instrument. Pag sinabi natin public instrument, ay dapat ito ay dumaan po sa isang notarial action ng notary public. Okay? Or kung hindi man, ay na-prove ang due execution nito sa korte. Okay? So, in this particular case, okay, binenta, walang not in writing, verbal lamang. Okay. Valid ba? Okay. Meron pong, as a rule, hindi po valid. Okay, kasi, or hindi enforceable. Kasi, sabi ng batas, kailangan in writing at in public instrument. However, meron pong however yan. Okay? Kahit na ang nasabing bentahan ay not in writing, walang public instrument, pero kung nagkaroon ng partial performance yung bumili, ang ibig sabihin ng partial performance, o whether partial or full performance, number one, nag-take siya ng possession doon sa lupa at nag-introduce siya ng improvements. Okay? At pinagpatuloy niya ang pagbayad ng buwis o property tax, kung tawagin, ay ito ay magiging ebidensya niya na kahit walang hindi in writing yung kanilang transaction, pero nagkaroon ng partial performance. Ano yon? Like, nag-take siya ng possession sa lupa, nagbayad siya ng amilyar, nagtanim siya, nag-introduce siya ng improvements. In this situation, valid po at enforceable po ang naging bilihan nila. Okay? Okay. Ngayon, doon naman sa sale na ginawa sa barangay. Okay? In writing na ito, ha? In writing. Okay. So, kung in writing ito at in good faith, yung nagbenta at saka yung bumili, na purchaser for value and in good faith, okay? At ito ay naparehistro, okay? Naparehistro, okay? In short, kaya narehistro, of course, nagbayad ng kakibat ng mga taxes, no? Tulad ng capital gains tax, documentary stamp tax, okay? Then, valid din po ito. Enforceable din po ito, okay? Ngayon, paano yan? Kung mayroong itong tatlong magkatunggalin nito, ay fight out sila. Sino ba ang may karapatan dito? Okay? Of course, kung sino yung unang naka-register sa Register of Deeds. Okay?
in good faith. Okay? And kailangan purchaser for value and in good faith. Yun po ang may reference. Or kung hindi man, number 2, kung sino yung purchaser for value in good faith and in possession of the property and the holder of the oldest title. Yun po ang order of preference. Okay? Now, in this particular case, yung descendant ng seller, okay, hindi natin kasi hindi maliwanag sa kwento niya, no, kung kumpleto ba ito na nagkaroon ba ng partial performance. Now, assuming na walang partial performance, okay, that means yung first buyer, second buyer, okay, ay walang partial performance, okay. Ngayon, yung third buyer, okay, in writing, okay, in writing siya. Pero, narehistro ba niya? Kung naparehistro niya, yung sale in good faith, ay maaaring mayroon siyang first preference. However, in the absence of that, kung wala, that means yung mga apo ng lolo at lola ay mayroon pa rin karapatan o may right pa rin na habulin, no, at kunin yung property na naibenta ng kanilang grandparents dahil this was not made in writing and in public instrument, and therefore, okay, and therefore, ay wala pong real rights na naipalipat, no? Kung walang real rights na ipalipat because there was no, but because the sale was oral only and there was no partial performance, okay? And ibig sabihin, there was no rights transmitted. That means, yung ownership ng property ay mananatili doon sa kanilang grandparents. Okay? Kung ito ang nangyari, no? Kung ito ang kwento, no? Base sa sulat sa atin ni ng si Jorly Moitem, that's why 8Y ay meron pong basihan na paghabol ng mga apo sa nasabing property. Alright? So, hanggang dito muna tayo, no? And I hope kahit paano ay nasagot po natin ang inyong katanungan, okay? And of course, sa mga baguhan pa lang, paki-replay po, no? Because napaka-importante po, no? Yung ating topic nito. Because ang nangyari dito, no? Lalo na yung mga property owners, no? Sa mga liblib na lugar, o tsaka yung similarly situated dun sa mga apo, no? Ay magkaroon kayo ng idea, okay? So, again, kung baguhan pa lang kayo, reminder uli, paki-subscribe, okay, and share and like ang ating mga videos, okay? At sa mga nag-replay, kapapasok pa lang, please, paki-click din po yung subscribe and share and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganon ay magkaroon kayo ng opportunity na pag mayroon tayong mga uploads, mayroon tayong live streaming, ay antimano, you'll be duly notified. Hanggang dito na lang muna tayo, and I hope to see you again in the next live streaming or in next upload po natin o sa mga shorts po natin. Okay. Maraming salamat at keep well.